Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Ayan, perfect. Kasi tinamad ako mag-setup. Tinamad akong gamitin yung isang mic. So, gumamit na ako ng usual na ginagamit kong mic. So, yeah, magandang gabi. Nanonood ako kanina ng podcast mo about sa finals ng MGI. Thank you so much, Mark. Yes, sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. Guys, may YouTube ako, Carl Loyola. Actually, itong mga live ko, kadalasan na-upload ko rin dun sa YouTube ko. Para yung mga hindi nakakapanood ng live din sa TikTok, doon na lang nila babalikan. Jared, okay po. Thank you. Walang pageant? Wala. Pero November 5, Miss Earth na. Actually, ongoing na ngayon ang Miss Earth eh. Hindi lang siya ramdam kasi lahat tayo may hangover pa ng Miss Grand International. Pero nag-uumpisa na siya. Actually, date na nga eh. Nakita ko kanina yung post ni Joy. Date na. Mic check. I am Joey. Nakalimutan ko na yung ginawa ni Kosovo dun sa mic check niya. Yes, Neil Abarati. Hindi siya... Oo, pero hindi siya nagpapapansin. Nakikita ko lang yung mga post ng OOTD niya. Actually, yun nga. Date na ng post ng OOTD niya. Kayo ba may gusto kayong pag-usapan ngayon? RJ! Hi Carl, good eve. Lahat ba ay nakamove on na sa nangyaring Miss Grand International last time? Lahat ba? Kung hindi pa, comment below. Kung nakamove on na, edi yes. Ayan, never yes daw. May hangover o nakamove on na? Jared, opo. Hoy RJ, thank you sa rose. Neil, hindi pa daw siya nakakamove on. So, anong next natin gagawin? Jared, hindi pa rin daw siya nakaka-move on. Si Neil, hindi pa rin daw. Abdul, nasaan na? Abdul, hindi pa rin daw siya nakakapag-move on. Lloyd, sabi ni Lloyd kay Colombia daw. Kay Colombia ba daw yung post ni Kosovo? Ayun ang sabi sa chika. Pero mukha naman kay Colombia. Kasi ba't naman niya patatamaan yung current winner? Wala namang ginawa yung current winner kay Kosovo. Baka may hindi pagkakaunawaan si Colombia tsaka si Kosovo. Pero sana hindi na lang siya nag-post kasi nagmukha siyang bitter. Kasi hodang kung sino man yung pinatatamaan niya. Pero pag mga ganun post kasi mukhang bitter eh. Dapat lagi ka lang unbothered. Tsaka hindi rin naman kasi kaakyat-akyat si Kosovo or kasemis-semis. Dahil nga nag-post siya ng ganun, edi mas lalong pinatunayan niya na deserve siya na hindi talaga mag-semis. Okay. Sagot muna tayo ng mga Miss Grand kasi yung iba hindi pa nakaka-move on sa Miss Grand topic. Subukan nga lang daw. Subukan lang na kay Emma yon, kay halimaw ang fans ng Pinas. Diba Abdul? Kung si Emma yung pinatatamaan niya, hindi naman niya siguro gagawin. Tsaka may mga tumulong na mga Pinoy kay Kosovo sa pagkakaalam ko. So hindi niya talaga gagawin yon. Pero dead man naman kung sino man na talaga yun. Kailan uuwi si Emma after Miss Universe na? After Miss Universe pageant. Yun nga no, sayang no. Dapat umuwi na muna kahit saglit. Tas, konting gathering, motorcade nga, parada. Para at least kahit pa paano yung hype, yung momentum. Kasi ngayon nga, di ba, hindi pa rin tayo nakaka-move on sa nangyari nung last Saturday. So sana, umuwi na muna, pero wala ganun yung decision nila kasi nilatag na ni Uncle yung mga gagawin ni Emma agad-agad. Kasi madalas naka-live si Uncle sa TikTok, so nilatag na niya agad-agad yung mga activities. So ayun ang sabi, after Miss Universe pageant pa. Matagal. Baka nga December na yan mag-motorcade eh. Usually ganoon naman talaga pag nananalo. Pag sa mga female pageants, ang tagal niya talaga bago bumalik. Hindi agad-agad. Baka mamaya yan Atisa homecoming pa rin. Baka magsabay pala nila ni Atisa, no? Jet, no? Pero kasi kung mananalo si Atisa,
sa Thailand, hindi rin agad-agad yun makakauwi si Atisa eh. Malamang January na rin yan yung pa-motorcade niya kasi ang bilis ng mga pangyayari pag nanalo ka. Ang dami agad activities, ganyan, nagagawin ng mga winners. Ay, ito R, narinig ko yan. R. Sabi ni Atisa sa interview, si Emma po pala dapat ang Miss Universe Philippines Quezon Province. Nahagip ko yung ano na yan, nung last Saturday, kasama ko rin yung mga pageant media noon. Tapos dun ko nahagip sa kanila yung story yan na dapat daw si Emma ang Quezon Province. Hindi, I mean, isa siya sa pinagpilian. Di ba naalala nyo, parang Maureen Montaigne yung Quezon Province last time. Alam ko si Emma din daw dapat. Isa siya naging option noon. Pero yun nga, turn down yung dalawa, si Maureen at si Emma. Ayun yung sabi sa chika noon. Tapos hanggang sa kay Atisa napunta yung representation ng Quezon Province. Nahagip ko lang din ha. Pero yun nga, since ikaw sinabi sa isang interview, edi totoo. Paano si Kelly Day? Ano yun? Paano si Kelly Day? Di-claim niya din daw siya. Baka marami silang kinonsider. Kasi nangyayari naman sa province yun na nag-a-adapt. Ang tawag doon nag-a-adapt Adopted child. Adopted child. Basta nag-a-adapt sila ng mga representatives. Pag umuo ka, edi ikaw yung magdadala ng ng sash. Parang top 10 lang. Bakit kayo ganyan kay Atisa? Yan sabi ni Luis, parang top 10 lang si Atisa. Di siya makakausad. Sabi naman ni Wilmer, malamya si Atisa. Huwag niyo munang pangunahan kasi, di ba, ito nga nangyari kay Emma. Madalas natin sinasabi noon, imposible ang back-to-back. Although alam natin nilalaban ni Emma from day one, paglapag niya talaga sa Thailand. Pero tingnan mo, nangyari yung posible, di ba? Kaya wag muna natin pangunahan. Tingnan lang muna natin kung ano yung mga gagawin niya. Paglapag na paglapag niya pa lang ng Bangkok. First time po pinatugtog yung national anthem sa crowning moment. Yes po. Sa pagnonood ko ng Miss Grand International simula 2013, first time na nagpatunog ng national anthem dun sa coronation night, dun sa national anthem ng nanalo. First time yun kasi yung mga nanalo naman last time kahit ibang lahi or ibang country, hindi naman sila nagpapatugtog ng national anthem. Not until ng Saturday na nagpatugtog sila ng national anthem. Nung time na nagpatugtog sila ng national anthem, naka-live nga tayo nun, di ba? Tapos nandun pa din yung hype ko. Di pa rin ako makapaniwala. Tapos bilang nagpatugtog ng national anthem, bilang nakakilabot siya. Ang nasabi ko na lang, flag ceremony. Sa video, nasabi ko na lang, flag ceremony. Pero talagang nakakalabot pala siya pag ganong eksena. No? Siguro lalo na pag nandun ka sa venue. Para siyang boxing, no? And siguro baka magiging tradition na yun ng MGI. Baka inumpisahan nila ngayon kay Emma. Baka sa mga susunod na taon, ganoon na rin ang gagawin nila. Na nagpapatugtog ng national anthem. Era, hello. Mi, kailan depart niya sa NAIA? Hindi ko alam. Pero ang latest kay Atisa Manalo, sa 23 ang send-off niya. This coming October 23. Thursday. Ayan, makikita nyo na lang ang mga post sa mga media pages na mga inaabangan nyo or pina-follow nyo. Ayun na nga. Ano na ni Atisa, send-off. Pero ang departure, dun ko lang din malalaman. Kasi send-off press conference ni Atisa sa October 23. So malamang all details, dun malalaman. Kung kailan naalis, kung ano yung mga hint ng mga gagamitin, ganyan. Yes, Jared. This coming Thursday. October 21 na. 1 month na lang daw, sabi ni Era. November 21 ng Miss Universe, guys. Akala ko dati, Saturday siya or Sunday. Kasi nasanay tayo ng Saturday. Pagtingin ko sa kalendaryo, Friday pala ang Miss Universe pageant. No, November 21, Friday siya. No? So, sa may mga pasok sa school or sa trabaho, alam nyo na ang gagawin nyo. May anong tawag doon? Watch party ang playtime sa Miss Universe. Hindi ko lang alam kung saan. Pero November 21, may pa-watch party sila. So, hindi ko alam kung sa watch party na lang ako a-attend o
dito na lang ako sa bahay manonood. Kasi minsan mas gusto ko talaga yung mag-isa lang nanonood. Kasi mas na-analyze ko siyang mabuti or mas nare-realize ko yung mga pangyayari. Tapos agad-agad nakakapag-live agad ako. Ganyan. So ang bilis. Pero parang gusto ko rin umattend ng watch party. Kasi parang masaya din na ang dami yung nanonood. Ganyan. Ayan, si Era may excuse letter na daw siya. Feeling niyo po ba makukuha natin ang 5th crown for Miss Earth? 5th crown, malapit, hindi naman nag-a-assume na siya na yun, na si Joy na yan, ganyan, pero kaya naman, malapit na siya na yan. Pero tingnan natin yung ibang mga bansa. Hindi ko pa siya inaabangan ngayon yung Miss Earth, day 2 pa lang nila, again, pero hindi ako yung alsing tutok talaga. Kasi nga, yung ano ko ngayon, momentum. Yung ano ko ngayon, nasa Miss Grand. Yung mga susunod ko ng content na ipopost sa TikTok about Miss Grand pa din. Kasi natutuwa ako sa Miss Grand eh. O baka hindi lang ako excited tutukan ng Miss Earth. Baka sa mismong Grand Finals na. Alam niyo yun, pag prelims na, pag finals na doon lang tututok. Hindi unlike sa ibang pageant na day 1, day 2, day 3 nakatutok tayo. Nakita niyo ito po bagaw ni Atisa? Hindi pa po. At wala rin akong pakialam tingnan or alamin. Pero ang sabi, yari na. Parang gawa na talaga siya. Kuya Carl, panood na lang dyan sa inyo. Dito sa bahay, Axel, go lang. Bakit Sara Diskaya? Ewan ko nga bakit nandito si Sarap Diskaya eh. Bago lang dito si Sarap Diskaya eh. Parang lately ko lang ito nakita eh. O baka nagpalit ka lang ng pangalan mo, Sarap Diskaya. Kuya, bet mo yung pagiging witty ni Joy. Bet na bet ko. Ayan, sabi ni Sarap Diskaya. Bet na bet niya daw. Within the branding ba ng Mr. Tin? Actually, hindi. Sinasabi ni Sarap Diskaya kung branding ba daw ng Miss Earth yung humor or yung pagiging witty ni Joy. Actually, hindi ganun. Kung naalala niyo si Imelda Schweighardt in 2016, ganun din siya. Parehas sila ni Joy. So, kung pagtatagpi-tagpain nyo na lang saan mapupunta yung ganung branding or humor, di kayo na yung maghusga. But speaking of Imelda Schweighardt, ayan, 2016 Miss Earth, siya yung representative ng Kalibo Aklan to the Miss Universe Philippines pageant. And ngayon na pinag-uusapan natin ng magiging ally or sacrificial lamb for the Miss Grand International pageant next year. Alam nyo ba na si Imelda Schweighardt ay naging sacrificial lamb din noong 2016 Miss Earth pageant. Though hindi naman niya kasalanan maging sacrificial lamb siya kasi nangyari lang na sumali siya ng Miss Earth Philippines 2016 at siya yung nanalo. Pero yun nga, alam niyo naman ang kinahantungan ng journey ni Imelda during 2016 na kahit ayun nga, nung time naman sinasabi naman malakas din naman si Imelda Schweighardt pero yun nga yun nangyari sa kanyang candidacy. So kayo na maghusga kung kaya pa ba natin mag-triple back-to-back or triple win pagdating sa isang international pageant. Dahil sa kasaysayan ng mga international pageants sa buong mundo. So sa buong mundo, sa pagkakaalam ko, wala pa nagti-triple win or nagba-back-to-back-to-back. And kadalasan yung mga representative nila for the back-to-back-to-back ay hindi talaga umuusad or na-place, ganyan. Isa sa best example ko talaga nung hindi umusad na triple back-to-back or triple win si Marilisa Gibson nung 2010 si Venezuela. Nang kahit ang galing-galing niya, hindi talaga siya nag-place kasi nga mukhang imposible talaga ang back-to-back-to-back-to-back. So, sino ang gusto nyong i-ally next year? Yung iba hindi nila naiintindihan yung sinasabi nating i-ally next year kasi nababasa ko sa mga comment section ng mga gusto nilang i-ally next year, yung mga dekalibre pa rin na candidates. Masasayang naman kung yung mga dekalibre candidates pa din, di ba? Parang ang akin lang, basta magpadala lang tayo ng ng nakakasindak pa rin. Pero kahit hindi na dekalibre siguro. hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Kayo na bahala. Ano bang gusto nyo? Gusto nyo pa rin ba magpadala ng dekalibre na candidates? Dekalibre na candidates?
para lang ma-maintain yung, alam niyo yun, na parang every year nagpapadala malakas ng Pilipinas para ma-maintain lang yung gano'n. O kung gusto niyo, bahala na. Kayo na maghusga. Pero yun nga, ayun ang isa sa kaabang-abang sa Miss Grand. Kaabang-abang sa Miss Grand next year. Miss Grand Philippines next year kasi nga abangan natin kung sino man ang magiging alay or ang magiging sacrificial lamb. Gusto niyo ba si Krishna? Gusto niyo bang ialay si Krishna? Sabi ni Jared si Anita daw o Herlene. Sa 2026, gusto niyo ba siyang iaalay? Siguro next year, doon na bagay yung mga baguhan. Yung alam niyo, yung mga baguhan, kasi syempre, pang-experience din nila yun. Yung mga baguhan ng mga malalakas din naman. Alam niyo yun, yung mga magaganda rin, mga kasindak-sindak, pero mga newbie sila. Bagay na sila next year kasi kahit ano mangyaring maging resulta, at least nakakuha sila ng experience. Then 2027, siguro ayan, fight na ulit tayo. Fight. Pero next year, no, parang maganda rin talaga ipanlaban yung mga inaabangang pageant queens dito sa atin, no? Like Chelsea Fernandez, yung mga ganun, no? Kasi masisindak talaga lahat ng mga ng mga fans. Kasi parang 3 taon na magkakasunod ang lalakas ng mga pinadadala, di ba? Kaya parang maganda rin abangan yung mga ganun. Ayun nga sabi nga ni Jet Catriona daw. 'Di ba? Speaking of Catriona pala, alam niyo ba noong 2018, si Catriona talaga ang gusto ni Nawat. Siguro alam niyo na 'to, hindi naman na secret, 'di ba? Si Catriona ang gusto ni Nawat na maging Philippine delegate sa Miss Grand. Kasi nga hindi naman talaga sinawat, basta ibigay mo lang yung gusto niya. Alam niyo na rin naman 'to, hindi naman 'to secret, 'di ba? Basta ibigay niyo lang yung gusto niyang girl. Pananalunin naman talaga niya, 'di ba? I-please naman niya. Ang kaso matigas talaga yung ulo ng binibini nung araw. Sinasabi naman ni Nawat lagi gusto niya matangkad, habaan, mahaba ang leeg. Yung mga talagang standards ng pageantry, yung mga Latina vibes, ganyan. Pero matigas ang ulo ng binibini nung araw. Pinadadalhan niba ng maliliit, mga ganyan. So, nagre-request yan si Angkol nung mga time niya. Ganun yung kwento nun. Nagre-request siya ng mga girls na magiging rep. Tapos yung 2018, yun nga yung pinakamalaking balita. Si Catriona talaga yung gusto niya. Pero si Madam nga, pinadalhan ba naman Eva Patalinghug? Di, yun, alam niyo na nangyari ng 2018. So, same year siya, 2019, 2020. Di ba nakuha nila franchise 2016, Nicole Cordobes. Unexpected pa pagkapanalo na Nicole Cordobes noong 2016 eh. Hindi talaga siya yung nirarally noon, pero siya yung pumunta sa MGI. Pero binigyan naman ng placement na mataas ni Angkol as first runner-up. Nangyari lang yung 2016, mas kapakipakinabang si Ariska Putri, si Indonesia. Tapos ang laki ng fanbase ng Indonesia nun sa MGI. Kaya si Ariska Putri nanalo 2016. Kaya hindi nyo masasabing luto yung nangyari sa 2016. Kasi Ariska Putri talaga yung bet niya. So yung bet niya, yun talaga yung nanalo. Then 2017, yun nga, si Clancy. Si Clancy, malakas din si Clancy. Pero syempre, out of mold na rin talaga siya ni Angkol. Kasi yung nanalo sa batch ni Clancy, talagang, di ba ano yun? Latina. Yung talagang habaan din, laking babae, gano'n. So, ganun talagang gusto niya, 2017. Then, 2018, yun na nga, Eva Patalinghug. 2019, mas lalo na, yun nangyari ng 2019. Padalhan ba naman ng Miss Universe caliber sa Mantalo? O, ayun. Kaya pagdating sa Venezuela, alam nyo na. Then, sunod. 2020 sa Mansa Bernardo. Sa Mansa Bernardo, supposedly, hindi naman kasi talaga siya yun. Pero siya ngayon napunta sa Thailand. So, may preference kasi si Angkol noon. Ayun, sinasabi, kaya nanalo si Abina noong time yun, gawa ng Black Lives Matter. Pero hindi talaga siguro siya yung preference ni Angkol noon or bet. Kaya, si Abina yung nanalo noong time niya. Kaya pag nakakapanood ako ng mga edits ngayon, sinasabi nila dapat daw 4 na ang winner ng Miss Grand. 4 na Philippine winner na daw ang winner ng Miss Grand kasi gawa na nangyari in 2016 tsaka 2020. Pero hindi talaga eh. Kasi hindi sila bet ni Angkol. Kaya
hindi sila nakakuha ng corona. Kaya yun. Ito, yung time na ni ALV, pagdating kay CJ Opiaza, alam na niya yung timpla. Pagdating din kay Emma, alam niya yung timpla. Kaya yun, madali natin nakuha yung corona. Kay Uncle talagang less decision. Yes, Era. Kasi nga, di ba wala naman judges. Basta padalhan mo lang talaga siya ng gusto niya. Yung nire-request niya. Ay, yung nangyari kay 2023. Yung nangyari kay 2023, ang balita ko dyan, hindi daw talaga siya yung bet. Ibang queen yung bet ni Uncle ng 2023. Pero hindi ko alam kung bakit ito yung sinend. Oo, tapos mga lumalabas pang chika dyan. Chika lang naman hindi naman confirm, mga usap-usapan. Parang, parang na-imbigay na nga daw si Uncle nung yun ang pinadala. Parang hindi niya hindi niya daw niya yung, basta hindi yun yung, niya. Chika lang naman, naririnig ko lang. Tsaka pinag-ikwentuhan din naman sa social media kasi malamang alam niyo na rin naman ang kwento. But anyways, Axel Rose, thank you po. Kaya nga sabi din sa mami na gusto ni Nawat. Yes, Joy, yun nga. So sa 2026, magpapadala pa rin naman tayo ng caliber talaga. Yung caliber pa din, syempre, yung sasabay pa rin sa eksena ni CJ tsaka ni Emma. Pero wag na kayong mag-expect na winner, ganyan. Expect nyo na lang ulit na kung top 5 man, top 10, okay na yun. Ay, thoughts about Atisa. Sige, pag-usapan ulit natin yan mamaya. Balik ulit tayo sa Miss Universe. Sa Miss Grad muna tayo. Kalbado muna mga bading next year, sabi ni Era. Yes po. Si MMD, na gusto mo bang i-alay si MMD? Baka masaktan ka sa kung anong pwedeng mangyari kay MMD sa MGI. Kaya nga doon natin sinasabi na wag yung mga ganito. Wag muna kayo mag-wishlist ng mga MMD, ganyan. Kasi, yun nga, kung mangyayari yung back-to-back, edi okay. Pero kung hindi, tas MMD, baka masaktan ka ulit, kagaya na nangyari sa Miss Universe 2023. Kaya wag din Iliana, syempre, ganyan. Wag din Krishna. Ganon. I-reserve nyo na lang sila sa Puerto Rico. Ayan, Angelica Lopez, pwede. Artit. Pero kasi sa Angelica Lopez, na sacrificial na din eh. Di ba naalala niya sa Miss International? Parang experimental kasi siya nun eh. So, sacrificial na din ang tawag doon. Budol. Pwede. Ayun nga yung sinasabi ko. Yun na nga number 1 wishlist ko ngayon eh. Ito sabi ni Ruru, Ann Margaret daw. Ann Margaret Mercado. Pwede din kung bet niyan. Di ba sabi natin kanina, kung may mga baguhan na pwede nang umiksena sa MGI ngayon, sila yung mga pwede umiksena next year. Alexi Brooks, pwede din. Kasi, kung pwede rin mag-experiment muna next year, ganyan. Parang bet daw ngayon ninawot ang white skin. Actually, hindi ko din alam kasi di ba sabi natin dati pag Philippine delegate dapat morena. Pero nanalo naman si Emma kahit white skin siya. Kahit sinasabi ng ilan, mukha siyang Taiwanese, Chinese, pero nanalo naman, di ba? Kaya yun. Graciela Liman daw. Hindi na rin ata to align or inline sa pageant parang ayaw na niya eh. Pero speaking of Graciela Liman pala, in 2022, si Graciela Liman, kung natatandaan nyo, di ba? 2022, siya talaga yung heavy na ninarally sa MGI noon. Graciela Liman, nasa kanya na yung momentum noon, nasa kanya na yung lahat. Pati ang simpatya ng tao, tapos nag-national costume pa ng tikbalang. Noong 2022, nasa kanya na lahat yun. Siya na yun, tas until yung finals, di ba? Na El Tucuyo. Grabe yung journey na ni Graciela Lima noong 2022. Si CJ Opiaza, hindi siya heavy favored sa MGI noong 2022. Candidate lang siya, pinagpipilian, options ng mga pageant fans. Kasi lately lang nag-bloom si CJ Opiaza. Nag-bloom lang yung candidacy niya noong press presentation. Doon na siya nakilala, ganyan. Tapos sinasabi, bagay din siya sa
MGI kasi nakita nga ng press presentation pero hindi talaga siya heavy favored noon for the MGI. It's Graciela Lima noong 2022. Gabby Basiano, siya yung matinding rivalry din siguro ni Graciela Lima sa MGI. Siya nga, Gabby Basiano siya din ng 2022. Pero parang ang balita noon, ang gusto ni Angkol, Herlin Budol. Ang pinagpilian niya, Herlin Budol, Gabby Basiano, Chelsea Fernandez noong 2022. Not until kay Nongta napunta ang Miss Grand International. Halos lahat nagulat, di ba? Si Roberta Tamundo ang kinoronahan. Though naging option si Roberta noon kasi ang ganda ni Roberta. Bata, ang ganda, batak na batak. Tapos, pwede siyang kinoconsider din siya. Pero, as in, tinatanong lang na what if kung si Roberta yung maging MGI, ano kaya yung magiging laban niya? Until sa kanya talaga binigay yung MGI, unexpected si Roberta na noong 2022 eh. Until sa kanya talaga binigay, akala na lahat maging international si Roberta. Sa kanya talaga binigay. Though, noong 2022, hindi na ata si Madam yung nagde-decide nun. Hindi na siya nakikialam. Nanonood na lang. Diba? Grabe yun. Tapos in 2022, lumaban na si Roberta. Yun nga, naging biktima rin siya ng kagaya na naging biktima, kagaya na nangyari kay Colombia, pero magkabaliktad kasi dapat daw si Roberta nga yung magta-top 10. Pero naungusan siya ni Mauritius kasi si Mauritius pumasok sa votings, kagaya na nangyari kay Colombia, nag-shortcut sa voting. So si Roberta yung natanggal. Kaya nag-resign si Mauritius, si Roberta yung fifth runner-up, kung natatandaan nyo. So fifth runner-up na si Roberta. Nung time na yun, nabash si Roberta kasi bakit daw tinanggap niya yung project, inuutulang naman daw siya ni Angkol. Or inuutulang tayong mga Filipino pageant fans. Pero tinanggap pa rin ni Roberta din siya, diba? So, kung si CJ, akala natin si CJ yung nag-pave the way para hindi na mainit ang ulo sa atin na Angkol. Pero nauna talaga si Roberta na mag-pave the way para hindi na uminit lalo yung ulo ni Angkol. Kasi mantakin nyo kung hindi tinanggap ni Roberta yon. Edi baka mainit pa rin ang ulo sa atin. Choose sa project. Ganon. So tinanggap ni Roberta kahit nabash talaga siya ng todo. Tinawag pa nga siyang Nongte. Sa init ng ulo ng mga pageant fans, tinawag na siyang adopted daughter ng Thailand, Nongta, kasi utu-utu nga daw. Pero diba, akala niya sakripisyo ni Nongta noon. Nag-pave the way siya para hindi na uminit ang ulo ni Angkol sa mga susunod na Philippine delegate. Then, yun nga, 2024, CJ Opiazan na tinanggap niya din yung offer, ganun. Kaya ngayon, happy-happy na si Angkol. E di happy-happy na rin tayo, di ba? Di na init ulo. Celeste Cortesi daw. Tigilan niyo na si Celeste Cortesi, utang na loob. Masaya na yung tao. Mayaman na yung tao. Sa tingin niyo gusto niya mag-pageant. Honey Cortesano. Ano nang eksena na ni Honey Cortesano? Bet na bet ko yun 2021 eh. Hindi na rin ata yan bet mag-pageant eh. Yan na, pag-usapan na natin ng Miss Universe. 7:55. Ayan, meron pa akong ilang minuto. MJ Lastimosa, actually bet ko yan. Pang-alay, para larog-laro talaga. MJ, pero hindi na ata kaya ng age. Hanggang 30 lang 35 lang ata ang MGI. 35 plus na ata si MJ. 1988 ata ang birthday niyan eh. Ayun na nga, i-ban si MJ. Ayun na nga yung laro talaga, di ba? Miss Band International, di ba? Larong-laro. Pag MJ Lastimosa, ang alay next year. Eto, sabi ni Huda TF. Natatakot daw siya na kay Atis na natatakot ako kay Atisa baka di ibigay yung crown kasi Philippines na sa MGI. Tingnan natin, di pa naman natin sure ang mga magaganap. Malay mo naman, di ba? Malay nyo naman. Pero sa Miss Earth pala ngayon, parang visible na visible yung Thailand delegate. Malay nyo sila yung makakuha ng
Miss Earth crown. Yung Thailand delegate. Napaka-visible niya ngayon sa social media. Parang kada browse ko siya, nakikita ko. Kahit dito sa TikTok, madalas siya nagla-live, yung Thailand delegate. Parang ang lakas din nila ngayon sa Miss Earth, no? Kung sakaling makuha niya yung crown sa Miss Earth, ano na sila, powerhouse. Pero gustong-gusto ko na nga na maging powerhouse na yung Thailand, para masaya na rin sila. Kaya sana makuha na nila yung Miss Earth ngayon. Pero kaya niya ng Philippines. True. Hindi na nga pwede si Catriona Gray. Tigilan niyo na si Catriona Gray. Tantanan niyo na utang loob. Miss Universe na yung tao. Miss Universe lang nga, diba? Gusto niyo pa pang pag-Miss Grand din. Ibalik daw sa India si Krishna for Miss Grand. Gusto mo ba maging alay? Gusto mo ba maging alay Filipinas pageant? Sino ang frontrunner sa Miss Earth? Wala po akong alam. Hindi ko pa siya sinusundan actually. Pero yun nga, kakabanggit ko lang kanina. Parang sa Thailand din yung isa sa mga visible sa pageant. So, pag visible ka kasi, pag ikaw yung lagi napipick up sa social media, malakas ka. Kundi pala, bakit mo naman pinag-MGA si Joy Barco, Luis Apandi? Guys, again, hindi basta-basta magsasuggest ng mga beauty queen. Kunyari, si ganito, porket hindi siya umubra dito mo naman papatalunin. Yung mga pinapaikot-ikot, may hinahanap-hanap yung mga pageants. Hindi siya yung basta-basta papaikutin mo kasi hindi siya umubra dun sa pageant niya initially. Tapos, dito ka naman. Yung ikot-ikot ba? Nakakahilo. Kuya Carl, top 5 mo sa official portrait ng Miss Universe. Hindi ko pa talaga nakikita lahat. Sabi ko dati titignan ko lahat pero hindi ko pa nakikita lahat. Top 5 pero nakita ko yung iba. Siyempre, Atisa Manalo, bet na bet natin siya. Kay Vina, siyempre kasi kilala natin. The rest, Chile, ganyan. Venezuela, nandiyan pa rin. Colombia, Mexico, mga Latina usually. Yung pag nadadaanan ko, yung parang, okay to Ecuador, ganyan. Era, Miss Grand Bicolandia daw, kung pwede. Si Margaret Soriano, Margaret Britton. For next year. Pwede naman na. Pwede na kahit sino next year. Total, ang tagline naman natin ang alay. For next year. So, laban-laban na tayo. MJ Lastimosa. Kung pwede lang no? Kung pwede lang next year Ay, Gabi. Oo, naisip ko rin yan at one point. Gabi Basiano for next year. Bakit hindi? Para ano talaga sila? Si Gabi na yung susunod na sa tingin. Tama ba? Oo, Gabi na sa tingin ko kaya lang lumebel. Kay CJ, kay Emma. Since pare-parehas naman silang galing 2022 BBP. Igabi nyo na yan. Pero syempre, kung ano man magiging kahinatnan ng magiging laban niya, kung sakaling siya nga, sayang, ganyan. Kung hindi rin siya yung mananalo. Gabi Basiano, yes. Misters of Pilipinas are hit. Misters of Pilipinas, sino daw bet ko? Sige, pag-usapan muna natin to. Misters of Pilipinas. Actually, hindi ko na siya na-cover kasi naging busy ako last time. Pero may mga invitation naman ako dyan sa mga events. Misters of Pilipinas sa male pageant. Pero yun nga, bukas na yung finals nila sa Sky Dome. And maraming promising dito sa Misters of Pilipinas, MOF. Maraming mga promising na male delegate. And sino daw yung bet ko? Syempre, alam niyo naman isa sa malakas dyan, si Puerto Princesa, Palawan, si Eugene Kretz. Pero kung hindi siya, pero malamang siya na yun. Yan sabi ni Jet Mr. Manila. Pero malamang parang si Oliver Kretz na Parang kung hindi mo ba kokoronahan yun or gagawin main title, ewan ko na lang. Pero aside kay Eugene Kretz, parang promising din si Pampanga, si Yasser Rodriguez.
parang kung hindi si Oliver Kretz, parang si Yasser Rodriguez ang magiging top crown, man of the world. Kung hindi si Yasser, pwede rin si Christian De Los Santos. Pero parang si Oliver na yan eh. Pero mukhang si Oliver Kretz, parang ilalagay siya sa fitness supermodel kineso. Kaya parang i-MOF dyan si Rodriguez. O kaya si De Los Santos. But let's see. The rest pwede namang makakuha ng title. Sino to yung Imus Cavite yung nagte-trending? Si Esguerra. Oo, pwede naman siya. How about Jun Bilazano naman daw? Balik ulit tayo sa female pageants. Jun Bilazano, kung may balak siya mag-Miss Universe Philippines, i-Miss Universe Philippines na niya. Kasi yun na lang din naman yung pwede siya eh. At yun na naman talaga yung bagay siya. Saan mo daw ilalagay? Saan mo daw bagay si Eliana? Sabi ni Crazy. MGI, MU or Cosmo? MU na yan. EMU na, syempre. Cheryl Velez for MGI PH, sabi ni Chaps. Oo, mas laro yun. Hindi, pero kasi ang kailangan nga natin, ma-maintain lang natin yung, alam niyo yun, yung level pa rin ni CJ, ni Emma. Yung ganun, level ni CJ, ni Emma. O go na sa mga kabatch niya. Huwag na tayo lumayo. Go na sa mga kabatch niya sa Binibining Pilipinas 2022. Gabi Basiano, Herlin Budol. Yun, kung sino man sa kanila. Iliana Aduana. Yun. Yung mga bat. Feeling ko nandun lang yun. Chelsea Fernandez. Ayan, sabi ni RT. Magugulat, masisindak talaga yung mga masisindak. Chelsea Fernandez ba naman next year? O kaya Gabi Basiano. Gulatan. Level-level sila eh. Sila yung magkaka-level nun eh. Ipadala na lang sa Cyril Payumo. Speaking of Miss Charm, December din ng Miss Charm para mag-start siya ng last week ng November until second week ng December. Yung Miss Charm, naglabas na sila ng updates eh. Miss Charm pageant. Sana nga lang matuloy na siya. Yung nilabas na update ng Miss Charm. So, sisingit si Cyril Payumo sa December. Kasi akala natin si Chelsea Fernandez na yung para sa December, which is December 20. So, sisingit si Cyril Payumo. Parang December 10 ata siya. So, dalawa sila sa December. Cyril Payumo and Chelsea Fernandez. Send-off party ni Atisa this coming Thursday, October 23. Send-off press con pala. Kuya wishlist for next MGIPH. Yun, kakabanggit ko lang. Sabi ko nga, dito na gayang sa mga 2022 BBP. Pero kasi, magpapapageant pa yan si ALV. So, kung di rin naman sasali tong mga to, di wala din. Kung sino yung makikita natin sa next year, sa pageant, sila lang din yun. Pero baka may mga interesado dyan maging alay. Feeling ko naman may mga interesado maging alay for next year. Kasi syempre, engagement din yan, tsaka clout. Kung ikaw man yung magiging alay, alam mo yun. Para sa sarili mo din yun. Kahit sabihin mo hindi ka mananalo or mahirap manalo. Pero syempre, sisikat ka kahit pa paano. So, para sa sarili mo din yun. Angelica Lopez. Ayan, ang daming rally kay Angelica Lopez. Pero syempre, itong mga to, gaya nga nabanggit ko kanina, sasali sila sa nationals or dun sa franchise holder. Unless hindi na magpapageant sa ALV at mag-a-appoint na lang siya mula dun sa mga roster niya. Like for example, bigla na lang niyang in-appoint yung ibang mga queens niya. Sofia Bianca Santos, yung mga nakatenga, si Sofia Bianca Santos, or even mag-ulit siya ng mga queens niya, ilagay niya bigla si Ann Margaret Mercado, mga ganun. Hugutin niya yung first runner-up sa MGI, si Briton, mga ganun. Unless mag-appoint. Malakas lang ang Latina sa MU kasi Raul sa MU. Malakas naman Latina sa MU. Malakas talaga sila.
Totoo bang nalampasan ni Emma si Catriona? Uy, ano to? Teka lang. Totoo ba nalampasan ni Emma si Catriona? Based sa performance niya. May kanya-kanya sila, Crazy DB. May kanya-kanya silang strength, husay, talino, galing. So, hindi natin sila mako-compare. Hindi mo mako-compare ang orange sa apple at ang apple sa orange. So, walang nalampasan. Sakto-sakto lang. Tsaka magkaibang pageant yung sinalihan nila, ha? Baka nakakalimutan nyo or mo, crazy. Magkaibang pageant yun, magkaiba yung approach, yung atake. Kaya tama lang yung parehas nilang binigay. Sana more energy si Atisa, yung lumaklak ng Red Horse. Yes, The Majesty, nabanggit ko na rin yan na si Emma pala dapat ang representative ng Quezon Province. Yun, so siguro na nagsisirculate siya ngayon sa mga social media na galing nga daw sa isang interview. Pero nito ko lang hindi niya nabalitaan nung may nag-confirm sa akin or sa chika-chika nga. Pwede po ba mag-post kayo about kay Joy? Ano ipopost ko about kay Joy? Hindi ko rin kasi sinusundan tong Miss Earth ngayon eh. Kaya ang hirap mag-post. Ang hirap gumawa ng script sa content pag hindi mo talaga mismong na ano yung pageant. Nasusubaybayan. Gwendolyn Fernoil daw for Miss Universe. Gwendolyn Fernoil. Sino ba to? Ay, si Miss Baguio. Ay, hindi. Si Miss World pala to, Gwendolyn Fernoil. Mag-appoint daw ang South Africa from the new national director. Oo, diba? Kasi parang issue dyan dati, wala daw South Africa sa Miss Universe kasi nagka-issue yung franchise. Pero ito nga, diba, may bago ng franchise holder. Sabi ko rin dati yan. Sabi ko, pag may kumuha naman yan, mag-appoint naman yan. At para kay Rugarado, may kukuha ng franchise. Hindi pa pahig si Uncle na walang pageant. Sayang din pagpas ng crown. Okay. Gets ko na. Oo nga. Kaya magpa-pageant talaga yan next year. Sabi naman ni Lino, news ba or need? Need ni Atisa maging halimaw. Grabe naman, maging halimaw sa banga. Paano bang gusto yung Atisa? Ano bang gusto yung eksena ni Atisa? Yung tumatumbling? Kasi parang ang comment ng mga tao ngayon, parang nalalamian daw sila kay Atisa. Gusto nila Atisa yung energetic energy, ganyan. Yung ramdam mo yung vibes, ganun ba? Paano ba dapat? Kagaya ni Japan, sabi ni Jared. Baka nga kasi ganun yung approach niya dun sa pageant, kasi nga Miss Universe naman yung sasalihan niya. So naging magkaiba talaga yung approach nila sa Emma, kasi parang lately kasi, na-hype tayo, or alam nyo, hindi tayo makamove on sa nakita natin kay Emma since lumabag siya sa Bangkok. So, hinahalin tulad natin siya sa dapat gawin ni Atisa kasi yun yung nangyari kay Emma. Pero dapat hindi ganon kasi may sarili-sarilingan silang approach sa mga pageant na sasalihan nila. Kakasabi lang natin kanina, hindi mo makakompare ang apple sa mansanas kasi may nagko-compare kanina kay Catriona at kay Emma. So, kung ano yung nakita nyo kay Emma, huwag nyo i-expect na gagawin ni Atisa or dapat gawin ni Atisa kasi iba-iba nga sila ng approach. Tsaka itong mga taong ito, magkakaibang tao yan na. Kunyari, ikaw na nag-suggest, sabihin ko sa'yo na dapat ganito ka kasi ganito si ganito, dapat ganito ka rin. Anong makagiging pakiramdam mo, di ba? Di ba lahat naman tayo ayaw natin ng kino-compare tayo o minaman ni obrahan na sabihan na ganito yung gawin. Kasi even si Atisa, alam niya yung gagawin niya. So, hindi na tayo doon para sabihan na dapat ganito ka kasi ganito si ganito, oh. Dapat ganito ka kasi ganito si ganito. Hindi tayo dapat ganun. Kasi si Atisa lang mismo yung nakakalam ng gagawin niya kasi siya yung lalaban. Tsaka, ayun nga, bigyan natin siya ng tsansa kasi mag-umpisa pa lang naman yung pageant niya. Alam niya yung gagawin niya. Mas alam niya yung gagawin niya kaysa mas alam natin. Okay? Tsaka, magkakaibang tao tong mga to. Hindi natin sila pwedeng pilitin na dapat maging ganito ka yung energetic kasi si Emma ganito. Hindi natin siya pwedeng pilitin na gano'n. Kasi kahit ikaw, ayaw mo rin naman ng ihahalin tulad ka sa iba at pipilitin na maging ganito kahit hindi ikaw yun. So again, supportahan na lang natin siya at i-enjoy yung journey niya at yung mga pwede niya ipakita. Ayun, sabi nga ni Lina, energy is power.
'Di ba? Hindi na alam niyo lagi, hindi dapat tayo laging threaten palagi. Laban na laban. Kasi gusto ko manalo kaya yung kandidata namin pipilitin ko maging gano'n. I-enjoy lang natin kung ano yung mga ipapakita niya. Support for Atisa. Yes. Drenta, nandito ka na naman ulit. Kailan daw send off ni Atisa? This coming Thursday na. Ano lang, send off press con pa lang. Hindi ba yun yung pupunta sa airport? Iba pa yung pupunta sa airport. Ay, yes po, pupunta ako. If given a chance to ask Atisa a question during her send off, ano po yung itatanong nyo? Be yourself. Ano lang, advice lang, just be yourself. Charot. Anong itatanong? Magtatanong ako about politics. Charot. Para ma-elbow. Wala naman. Meetingin mo sa placement ni Atisa. Top 5. Pero, ayun naman ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ni Atisa mag-top 5. Bakit? Kasi si Atisa manalo siya. Alam nyo na yan. Lagi ko rin yan sinasabi sa live ko. Yung mga umuusad talaga, sila yung may mga heavy backstory. Sila yung mga, alam yung laban na laban. Kaya top 5 yan. Changes daw sa gown designer ni Atisa. Actually, wala na. Yun na yun. Ito pa. Ito, gown changes daw si Atisa. Ito muna. Bigyan nyo ng chance yung designer. Ito na naman kasi mga kadalasan ko naririnig na compare na naman ulit kay Sir Rian. Kasi di ba si Sir Rian nga gumawa ng gown ni Emma. Tapos syempre trending yung gown ni Emma. Tapos yung narrative lagi na pag si Sir Rian ang gumagawa ng gown, lagi nanalo. So dapat papasuotin ng Sir Rian gown si Atisa para manalo. So ayan, na-compare na naman ulit. So dahil nga hindi yun yung designer ng gown ni Atisa, ayan, dami na naman ulit nagsasuggest. Dapat si ganyan, ganun. So, ang akin lang, bigyan nyo ng chance yung designer ni Atisa. Hintayin na muna natin kung ano yung makikita natin sa finals. Huwag muna nating i-judge na porket hindi si Sir Rian ang gagawa, ganito na. Mapapa-imbornal na, yung mga ganun. So, bigyan muna natin ng chance. Kasi, again, iba-iba tong mga designer na to. Iba-iba sila ng forte, ng alam niyo, ng talent, ng yari, ng mga gowns, ganun. So, yun. Kaya, carry na yun. Tingnan muna natin kung ano yung magiging kalalabasan. Ano sa interview ni Atisa na Emma supposedly, totoo yun. Kung sinabi na mismo ni Atisa sa interview na si Emma, di totoo yun. Eto, totoo ba muntik na daw ma-dethrone si Atisa? Ito ang hindi totoo. Saan nyo ba nahagip yung mga ganyan? Pag hindi reliable source, pag hindi legit yung source, pag hindi mismo galing dun sa bibig ng babae, huwag kayong maniwala. Kagaya nga ng sabi dun sa final question ng MGI about scammer, yun nga, kaya marami na scam kasi ang dami agad naniniwala. Hanggang hindi galing dun sa reliable source, legit source, walang maniniwala. Pinangalanan ba din Diva Star? Pinangalanan ba mismo ni Diva Star? Di ba hindi naman? Si Mac Tumang, hindi nga po, Val Taguba nga po ang magiging gown designer ni Atisa. 497,000 na daw si Emma sa Instagram. Gawin niya daw 1 million. Ako naka-follow na. Oo nga, sarap Diskaya in-offer sa kanya. Lately ko lang din nalaman yan sa mga chismis. Mga chismis sa inuman. Na dapat si ganito pala yung ganun. Kasi ko, talaga. Kasi until ayun nga, alam nyo na pala. Alam nyo na. Pang-grand talaga si Emma. Pang-grand. Ano yung sa
Paulit-ulit naman eh. Pag sinabi na niya, siya mismo, alam nyo na. Kaya masungkit ni Atisa ang corona? Yes, kaya. Kaya naman masungkit ni Atisa kasi nga pinangungunahan nyo. Bigyan muna natin ng chance. Ready to die to get the crown mindset, sabi ni Lino. National costume designer. Hindi ko alam. Ano prediction mo kay Atisa? Mukha ba akong manghuhula? Al Saud? Aaron Montoya, hindi ko po sure. Pero speaking of Aaron Montoya, naalala ko siya bigla. Sabi ko, pang grande ng mga gown nito ni Aaron Montoya eh. Drentan, CJ for MU Puerto Rico. Hindi, pahinga na si CJ. Hindi na yan papaya. Hindi, pwede naman palang payagan kasi si Uncle related na rin sa MU. Pero parang okay na ako. Iconic na si CJ sa pagiging grand. Hindi nga kasi ko fan ng mga ikot-ikot na mga girls. Ayoko ng mga umiikot-ikot. Kaya kunyari, grand ka na, iconic ka na. Parang nakatatak na yun sa'yo. Ayoko na ng ikot-ikot pa. Unless hindi ka nakoronahan. Unless hindi ka kinoronahan, okay lang na ikot-ikot. Jet! Ayun, wag daw magbalad ng message. Yun lang naman ang mga chika-chika. Wala namang iba. Oreo, yes, totoo. So, nyo ba napanood yan? Hindi ko pa napapanood yung interview na yan. Ano bang interview yung mga dapat si Emma daw ang Quezon Province? Pero totoo yan. Baka doon mo proclaim yung final walk niya. Proclaim yung final walk niya. Ano yun? Al Saud, akala mo si Maureen na-consider. Marami silang kinonsider. Tapos kung sino yung papalag, edi siya na. Kaso lahat hindi pumalag. Feel ko manalo si Chelsea sa Cosmo. Sana nga, alamid, sana si Chelsea yung manalo, Sana siya yung manalo, para talagang, tuloy-tuloy yung streak ng Philippines. Kahit sabihin minor lang naman yung pageant, pero at least, Philippines. Tapos tuloy-tuloy yung victory nila. O siya, papaalam na muna ako. Naka-isang oras na ako. Bye-bye! Good evening, good night. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.